Mga kabombo, narito ang ating special feature sa araw na ito. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ngayon ang ika-164 na taong anibersaryo ng kapanganakan ng kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Isinilang noong Hunyo 19, taong 1861 si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda at kilala rin sa bansag na Pepe sa Calamba, Laguna. Si Rizal ay anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonso. May siyang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. Noong taong 1849 ay ginamit na ng kanyang pamilya ang apelyedong Rizal matapos iutos ni Governor General Narciso Claveria na kailangan ng mga Pilipino ang Kastilang pangalan para sa sensus. Bata pa lamang si Rizal ay nagpakita na siya ng kakaibang talino. Alam niya na ang alpabeto sa edad na 3 at marunong na siyang magsulat sa edad na 5. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila para makuha ng Land Surveyor and Assessor degree. Nag-aral din siya ng preparatory course in law sa University of Santo Tomas. Nang malaman niyang mabubulag ang kanyang ina, nagpagpasyahan niyang kumuha ng medisina at nagpakadalubhasa sa ophthalmology. Sa edad na 25, sa Heidelberg na kumpleto niya ang pagiging espesyalista sa mata at sa ilalim ng kilalang professor na si Otto Becker, nagpipinta, nag-sketch at gumagawa ng sculptures at wood carving na si Rizal. Nagsusulat din siya ng tula, sanaysay at nobela. Ilan sa mga pinakakilalang na isulat niya ay ang 2 nobela nito na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Dito niya idinaan ang pagbatikos sa maling pamamalakad ng mga Kastila sa sarili nating bansa. Pati na rin ang pang-abuso ng mga praile. Nagkakapagsalita rin si Rizal ng 22 lingwahe. Ang Mi Ultimo Adios o ang huling paalam na pinaniniwala ang isinulat niya bago ito namataya. Maraming kabataan ngayon ang hindi lubusang nalalaman kung ano nga ba ang naiaambag ng ating mga bayani para sa kalayaan ng Pilipinas. Kalimitan na alam lang nilang ginugunitan natin ito dahil walang pasok. Mahalagang alalahanin ang kapanganakan ni Jose Rizal dahil sa mga sumusunod na dahilan. Si Rizal ay isang pambansang bayani na nag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa mula yan sa pananakop ng mga Espanyol. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, tulad na lamang ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ginising niya ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Itinaguyod ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon bilang susi sa pagbabago at kaunlaran ng lipunan. Sa pag-alala ng kanyang kapanganakan, pinapaalalahanan tayo ng halaga ng pag-aaral at malayang pag-iisip. Ang paggunita sa kapanganakan ni Rizal ay nagpapaalala sa atin ang ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Isa itong paraan ng pagpapaalala na dapat nating ipagmalaki at ipaglaban ang ating bansang Pilipinas. Palagay ko pamilyar na siguro sa marami sa atin, lalo na sa mga kabataan na siya ay nakilala dahil sa kanyang mga nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nag-reveal hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo kung ano yung mga problema sa lipunang Pilipino noong panahon iyon. Pero kailangan natin tandaan din na kaya napabantog si Rizal ay hindi lamang dahil sa kanyang mga sinulat, kundi dahil din sa kanyang mga ginawa. So sa pinakasaysayan, meron siyang annotations ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morta. Kung saan kinorek niya yung mga wrong assumptions ng mga Espanyol tungkol sa Pilipinas. Isang classic case dyan, may binanggit doon na kumakain daw tayo ng bulok na isda. Ayun pala, bagoong. Tapos sabi niya gano'n, bakit kayo kumakain naman kayo ng bulok na gata sa tinatawag niya itong keso. So may mga ganong patutsada siya. Sumulat din siya sa La Solidaridad kung saan niya shinare yung kanyang mga ideya tungkol sa pagiging bansa natin. And nag-aral siya ng medisina, hindi lamang para sa sarili niya, hindi lamang para dun sa nanay niya na nagkakatarata na, pero para gamutin din yung kanyang mga kababayan. At noon nga napatapon siya sa dapitan, nag-establish siya ng clinic, at yung mga mahihirap doon ay hindi niya hini-require ng bayan. No? Yung minsan, at
nahihiya na lang siya tanggapin yung mga binabayad ng mga kapitas, gulay, ganyan. Nagturo din siya ng mga bata, batang lalaki doon sa kanyang estate sa Talisay. Nag-engage sa business na makakatulong sa mga kanyang kababayan, tumulong sa pagpapatayo ng mga water systems para mayroong malinis sa tubig yung kanyang mga kababayan sa dapitan. At marami pang ibang magagandang bagay na ginawa si Rizal na mas maganda at mas matutularan natin siya kung babasahin at uunawain natin. Pinakita kasi ni Rizal na ang Pilipino mahusay, ang Pilipino matalino, ang Pilipino karapat-dapat ng pantay na pagtingin sa ibang lahi. Bagaman hindi siya nag-iisa dito, pero siya yung pinaka-foremost na example dahil sa dami niya nagawa, ang dami niyang inaral na wika, ang dami niyang sinulat, no? Kaya kahit nung buhay pa siya, hinahangaan na siya ng kanyang mga kababayan, kabilang si Andres Bonifacio. Kaya magandang paalala sa ating mga kababayan, itigil na po natin yung pagsasabog sa kanilang dalawa kung sino ba yung dapat na pambansang bayan. Kasi parehas po silang pambansang bayan. At nagagalangan naman sila nung sila ay nabubuhay pa. Yun. O, siguro, maganda mabanggit natin no, na bagaman dalawa lang technically yung kanya naging kasintahan, si Leonor Rivera at saka si Josephine Brackett na sinasabi nga napakasalan daw niya noong huling araw ng kanyang buhay. Pero marami siya mga naging kaibigang babae habang nasa Europa with different degrees of relationship. Ito yung sasabi nilang marami daw siyang girlfriend, no? Pero dahil maginoo si Rizal, hindi siya nagsasabay ng babae at the same time. And kadalasan hindi nagpo-progress yung relationship. Number one, dahil nga engaged pa siya kay Leonor Rivera. At pangalawa, dahil yun nga, ginagalang din niya yung konteksto ng kababaihan ng panahon iyon. Mai-relate ko lang siya sa Dagupan. Itong si Leonor Rivera ay may mga ah, kamag-anak galing siya ng Tarlac, no? May mga kamag-anak siya doon. At nung nalaman ng mga parents ni Leonor na may nagiging subversibo na tong si Rizal, ah pinilit or encourage nila yung kanilang anak na si Leonor na magpakasal na lang sa iba. Yung napakasalan niya isang English na engineer na pero karel de Manila Dagupan. So siya yung bahagi siya ng gumagawa ng railway from Manila to Dagupan na si Charles Keeping. So tong si Keeping, nagstay sila tuloy ngayon sa Dagupan for a time. No? At ito yung connection ni Rizal ngayon through kay Leonor sa pamagitan ng trend. And very ironic lang na nung may ilang buwan na nagstay dito si Rizal, um, uh, nung shortly before siya ipatapon sa dapitan, mga 1892 ito, early 1892, um, tumaan siya sa trend na tinulungan gawin kung magiging kapalit sa puso niya kay Leonor. Dagdag lang din na trivia doon about Leonor is that nagsusulatan sila. So napapadala ng sulat si Rizal kay Leonor, ini-intercept ng nanay. Akala tuloy ni Leonor, hindi na nakalimutan na siya ni Rizal. Ni-reveal lang daw yung letters the night before the wedding. Kaya ginawa ni Leonor, sinunog niya yung letters, itinahi niya doon sa kanyang trahe de boda at nagpakasal siya suot-suot yung mga ashes ng sulat ng minamahal niya. Napakaraming paraan para makilala si Rizal sa paraan na makatotohanan, sa paraan na talagang nakabatay sa ebidensya at sa katotohanan. Ah, Gawin natin ito para mas madali nating tularan si Rizal, para hindi na lamang siya batong simento sa atin o kaya bronze, kundi taong buhay, taong matutularan natin at taong hindi naman out of reach. Kasi madalas baka naisip natin si Rizal, ay ano yan, bayani yan, di natin kaya yung ginagawa niya. Pero tao din siya. At dahil dyan, tayo din mga tao, tayo mga Pilipino sa kasalukuyang panahon, sa ating sariling paraan, pwede tayo maging dakila, pwede nating gawin yung kadakilaan ni Jose Rizal. Kung tayo magagabayan ng kanyang mga aral at ng mga aral ng ating kasaysayan. Sa pag-alala sa kanyang kapanganakan, binibigyan natin ng saysay ang kanyang mga layunin, ang pagkakaroon ng mga makatarungan at maunlad na lipunan. Ito rin ay panawagan na ipagpatuloy ang laban para sa karapatan, katarungan at kaunlaran. Sa madaling salita,
Ang paggunita sa kapanganakan ni Jose Rizal ay hindi lang tungkol sa kanyang buhay, kundi sa patuloy na panghubog ng makabayang kamalayan sa bawat Pilipino. Naway palagi nating gunitain at pasalamatan ang mga mabubuting gawa ng ating pambansang bayani para sa ating bansa. At yan ang ating special feature sa araw na ito. Inyo pong nakasama, Bombo Mayra Reside, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!